Dekada 90 pa nung sumikat ang kantang ito. Pero hanggang ngayon, pinatutugtog. At isinasayaw-sayaw pa rin sa mga probi-probinsya sa tuwing may parties at reunions. Kahit sa totoo lang, karamihan sa atin, hindi naman naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng lyrics nito. Yung beat niya kasi, alam mo yun, nakakainggan yung umindak yung ganun-ganun. Sobrang sikat nung time na 1980s all over the Philippines. Kasi yung rhythm, lively. Ito ang Dayang-Dayang. Dahil tila iba ang lengguwahe. May mga espekulasyon na ang kantang Dayang-Dayang hangot talaga sa isang awiting unang nai-record sa kapitbahay nating bansa sa Southeast Asia, Malaysia. Sa videong ito na mula raw sa Sabah, makikita ang dalawang babaeng sumasayaw sa kantang pinamagatang Pakiring. Iba man ang lyrics nito, pero ang tono, pamilyar. Katunog kasi ng tono ng Dayang-Dayang. May iba namang naniniwala na ang lyrics ng Dayang-Dayang salitang Tausug mula sa Sulu Province sa Mindanao. Pag sinabi kasi nating dayang-dayang, this is a first order princess from the Tausug culture. Pero yung pinaka-nilalaman ng liriko, ito ay paghahalo na pagtatagpo na ng mga tao sa Southern Mindanao, which is the Tausug and the Sama Dilaot. May mga haka-haka din na ang tinutukoy na dayang-dayang sa kanta, ang tinaguriang First Lady ng Sulu at anak ng Sultan na si Dayang-Dayang Haji Piandao Kiram. Pero lahat ng ito, puro mga haka-haka pa lang. Ang sigurado, ang kumanta nito, nagngangalang Hainun. Gayunman, napakakaunti rin ang impormasyon tungkol sa kanyang pagkatao. Hanggang kamakailan lang. Ang diva sa likod ng iconic na kanta, Pakiring ka, pakiring, lumantad sa publiko. kiring ka, kiring, kiring, kiring. Sa isang malayong probinsya ng Tawi-Tawi, matutuklasan natin ang matagal ng pinaghahanap ng mga Pilipino. Sa vlog na ito ng content creator na si Kapuril, ibinahagi niya ang kanyang biyahe sa pinakadulong probinsya ng Pilipinas. Ang Tawi-Tawi. Isa sa mga pinasyalan niya, ang bayan ng Sitangkay. Dito sa mismong Sitangkay, matatagpuan nyo yung floating market nila na talagang dinarayo ng mga iba't ibang turista. Pero ang nagpamangharaw talaga sa vlogger nung nalaman niyang ang original na singer at songwriter ng iconic song na Dayang-Dayang, hindi talaga sa Malaysia nakatira, kundi narito rin sa pinakadulong isla sa katimugan ng Pilipinas. Napag-alaman natin na dito rin sa mismong Sitangkay matatagpuan ang orihinal na kumanta na Dayang-Dayang. May mga nakapagsabi sa akin, "Sir, ba't hindi nyo puntahan si Hainun?" At nung sinabi ng mga lokal na pagkukwentuhan ko na siya pala yung kumanta ng Dayang-Dayang, nagkaroon na ako ng interest. Nung bata pa po ako, natatandaan ko halos talagang sikat yung Dayang-Dayang na halos pinapasayaw din ako ng magulang ko. Ako hindi ko alam kung sino talaga yung kumanta. Hanggang sa nakaharap na niya ito. Ito, yung nag-iisang Miss Hainun. Siya yung original na kumanta ng Dayang-dayang. Si Nur Ainon Pangilan, o mas kilala sa tawag na Hainun. Hindi siya Malaysian, gaya ng unang inakala. Galing siya sa tribong Sama Dilaot. Sa makatuwid, si Hainun na siyang original daw na kumanta ng Dayang-Dayang, isang Pilipina.
Makalipas ang halos 3 dekada na sumikat ang kanyang kanta, ito raw ang kauna-unahang television interview ni Hainun. 52 anyos na ngayon si Hainun. Bata pa lang daw, hilig na talaga niyang kumanta. Ito raw ang strategy niya kasi noon para makabenta ng ice candy. Bili na kayo at ice candy, ice drop. Kinantahan ko sila. Dahil sa kanyang husay sa pagkanta, madalas daw siyang maimbitahan sa mga okasyon. Mayaman man o si mahirap, kahit anong tribo, open si Hainun. Tsaka pag iniimbita siya, yung arrangement nila lang, yung magkano ba ang bigay sa kanya. At dahil 1 hanggang 3 oras na pagsakay lang sa bangka, ang layo ng Tawi-Tawi sa Malaysia, si Hainun dumarayo pa raw doon para sa kanyang gigs. Hanggang noong dekada 80, habang kumakanta raw siya sa isang kasal sa Malaysia, ang nooy 15 anyos lang na si Hainun na-discover daw ng isang Malaysian recording company. Kinuha ako na sa bahay niya. Pinakain kami mabuti. Tapos sabi ng kumpanya, pwede ba sabi niya i-try? Nagpabalik-balik siya sa Malaysia para mag-record ng iba pang mga awitin. Album po na recording ko, sir, 27. Pero sa dinami-rami ng kanyang mga kanta, may isa raw na hindi lang sumikat ng todo sa Malaysia, kinanta rin hindi lang sa malaking bahagi ng Mindanao, kundi pati na sa buong Pilipinas. Ito na nga ang Dayang-Dayang. Taong 1996, nung ni-record ni Hainun ang Dayang-Dayang sa Malaysia, ang ginamit niyang lengguwahe sa lyrics nito, ang salita ng kanilang tribo, ang Sama Dilaut. At alam nyo bang on the spot lang daw niya naisip ang lyrics nito? Para ito mabuo, inilarawan ni Hainun ang dance steps ng isang mananayaw na kasama niya habang nagre-record ng kanta. Walang iba kundi ang kanyang mister na si Aljan. Isa pang trivia, hindi raw pala Dayang-Dayang ang titulo ng kanyang hit song. Base kasi sa nakaimprenta sa kanyang cassette tape, ang totoong pamagat nito, Dumba-Dumba. Salitang Malaysian na kung isalin daw sa kanilang lingwahe ay kiring-kiring. Ibig sabihin, patagilid. Matapos mai-record ang Dayang-Dayang, nakatanggap daw si Hainun ng talent fee na 30,000 pesos. Binigyan din daw siya ng 100 na mga kopya ng cassette tape na dinala at ibinenta niya rito sa Pilipinas. Madalas maraming beses yan siya iniimbita doon. Especially nung 90s doon sa Malaysia. Mula sa kinita niya sa kanta, napag-aral din niya ang kanyang mga kapatid. Lahat dito, pamilyang ako ang support sa kanila. Sobrang proud ko po sa kanya. Hanggang ngayon po, sir. Yung buhay ko ay naging tagumpay dahil kay Hainun po. Pero nung nag-lie-low na raw si Hainun sa pag-record ng mga kanta, ang kanyang buhay umikot na lang sa pag-aalaga ng kanyang mga anak at apo. Magbibenta po ako. Mga friend, sa bikerihan ako magtrabaho ako. Tapos percentage lang ibigay sa ako. Mga 100, sir. Pero hindi naman daw niya tuluyang iniwan ang mundo ng musika. May mga pagkakataon pa rin daw na naimbitahan pa siyang kumanta sa Sabah. Dito, magbabayad sila ng 3,000 ringgit, sir, o 30,000 pesos. Pag dito ka sa Sitangkay, papuntang Malaysia, via boat, nasa 50 kilometers. Na-allow po kasi ng mga Malaysian pumunta doon kasi may passes sila na tinatawag na lepa-lepa. Pero hindi lang talaga sila pwedeng magtagal.
maaaring siya yung nag-popularize kasi siya yung na-record. Pero kung titingnan natin maigi, again, going back on the culture, masasabi natin na yung pinakatono, pag-aari siya ng komunidad. Tiningnan natin ang kultura ng mga Moro. Masasabi talaga natin na walang isang identidad na nagmamay-ari ng musika. Ibig sabihin, shared yung value. Ang diva sa likod ng iconic na Dayang-Dayang, kilala na natin ngayon, si High Noon, isang Pilipina. Nanghihinayang po ako, sobrang sikat ng kanta ko, sir. Pero ako ay hindi masyadong makilala nila. Pero siyempre happy ako at saka proud ako. Ang reyna ng Dayang-Dayang, Yas Queen! Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.